This program is brought to you by San Miguel Corporation, your world made better. Hello, Baywatchers! Welcome po sa ating new episode. This day isn't just an ordinary day. Sineselebrate din natin ang Valentine's Day. Kaya with that, Happy Valentine's Day, everyone! Ikaw ba, meron ka bang date ngayong Valentine's? Ikaw ba, Omni? Meron. Actually, ang ka-date natin ngayon at ang pinaka-best date ay ang ating mga Baywatchers. Kaya tutok lang sa mga kwento ng Bay. Kwento ng bayan, dito lang sa Philippine Baywatch! Philippine Baywatch, bantay ng pagbabago. Bayan ko, sabay tayo aangat sa mundo. Pag-unlad para sa bayan, bagong buhay ng mamamayan. Isang bagong Pilipinas, sabay-sabay nating lalakbayan. Pag-asa ng bukas. Nandito po tayo ngayon sa Cultural Center of the Philippines o mas kilala bilang CCP. In-establish ito noong 1966 sa bisa ng Executive Order No. 30 na nilagdaan ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Layunin ng CCP na itaguyod, paunlarin at i-preserve ang sining at kulturang Pilipino from traditional to contemporary. Alam niyo ba na ang CCP is also built on reclaimed land? Nakatayo ito along Rojas Boulevard, Pasay. Ginawa ito bilang bahagi ng mas malawak na urban development ng Maynila during FM Senior's time. At this point, makakasama natin si CCP Vice President, Artistic Director Dennis Marasigan for a more inspiring discussion. Tara na, Baywatchers! Magandang araw po, Baywatchers. Kasama po natin si CCP Vice President, Artistic Director, Dennis Marasigan. Magandang araw po, VP Dennis. Magandang araw. Opo. Maaari niyo po ba ikwento po sa ating mga Baywatchers kung ano pong brief history po ng CCP? Pwede siguro natin simulan yung kwento tungkol sa CCP na noong unang administrasyon ng unang Pangulong Marcos, no, yung Ferdinand Edelin Marcos, pinalabas niya yung executive order na nagtatadhana na magkaroon ng isang cultural center of the Philippines. Pagkatapos, kaalinsabay nun, inutusan din niya ang paggamit ng lugar na ito na una ay reclamation area na magiging bahagi ng Philippine Navy. Doon sa executive order, sinabi na yung bahagi na dapat para sa Philippine Navy, itatadhana na magiging siyang tahanan ng Cultural Center of the Philippines. Pagkatapos, dahil executive order yon, na siyang naging batayan din sa pagtatayo ng gusali na makikita natin sa ating likuran, isa sa mga unang batas na ginawa ni Pangulong Marcos, yung Presidential Decree No. 15, yung pagtatadhana na ang Cultural Center of the Philippines ay isang municipal public corporation. Hanggang ngayon, ang PD No. 15 ang siyang pinakabasehan ng na legal ng CCP, pati na yung mga naging amendments nito. Ano? Sabi ko nga, 1969 itinayo ito. Nung itinayo ito, ito lamang ang reclaimed area dito sa CCP complex. Hindi pa siya complex talaga. Pagkatapos, sa pagdaan ng mga taon, napalawak yung reclamation hanggang nandun tayo sa May Buendia na. Kaya lamang merong mga lugar na kung nasaan ngayon yung PICC at saka yung Philippine Plaza na itinayo nung nagkaroon ng World Bank IMF meeting dito noong 1970. Pinondohan yun ng Central Bank. Kaya yung mga lugar na yon ay pag-aari ng Department of Finance, ng Central Bank, saka ng GSIS. Pero itong mahigit sa 50 hektarya na tinadhana na maging Cultural Center of the Philippines, binigay yon bilang pag-aari ng CCP. Ang intensyon talaga, yung mga lugar na hindi pagtatayuan ng mga gusaling pangkultura,
yun ang gagamitin para magkaroon naman ng mga commercial establishments. Siguro ito yung isang magandang halimbawa ng reklamasyon na hindi na masasabi natin hindi lamang nakatuon doon sa komersyo, no? Kasi nasa isip ng iba, basta reclamation pang commercial kaagad no? Pero sa tingin ko ito yung CCP complex ang isa sa mga halimbawa na makikita natin na simula pa nung ginawa ito, ang intention talaga, ito ay isang maging lugar para sa sining at kultura. Sir, dahil nga po ginawa to para sa sining at kultura, so pwede po bang lahad niyo po sa amin, no? Kung paano po nakakatulong ang Cultural Center of the Philippines sa identity natin as Filipinos, strengthening that in terms of culture and history po. Doon sa unang-una pa lang, kahit doon sa executive order, maging doon sa presidential decree, ang ilan sa mga pangunahing layunin ng CCP ay magtayo nga ng mga gusali na nakatuon lang talaga para sa sining at kultura. Pangalawa, nakapaloob din doon sa batas na tungkulin ng CCP na gisingin ang kamalayan ng ating mga kababayan para lalo pa nilang mapagtuunan ng pansin at makita ang kagandahan at ang kahalagahan ng ating mga sining at ang ating kultura. Kung tutuusin, dalawa yung layunin na yun. Unang-una, yung mga gusali na nakatuon para sa sining at kultura. Kung saan ka man magpunta ngayon, lalong-lalo na doon sa mga kapatid nating bansa sa ASEAN, halos lahat sa kanila meron ng mga gusali para sa sining at kultura. Ang ilan pa nga sa kanila, nagpunta muna dito sa atin para tingnan kung ano yung ginagawa natin sa CCP. Naging standard, naging halimbawa, kung ano nakita nilang maganda, ginawa nila. At kung mapapansin nyo, babanggitin ko na rin, rehabilitate natin ngayon yung gusali. Kasi nga, simula nung maitayo ito, nung 1969, hindi pa siya nagkaroon na talaga ng masinsinang pagkukumpuni. No? Kaya itong ginagawa sa CCP ngayon, ang totoo, retrofitting ito, pagbabago sa kuryente, sa tubig, sa air conditioning, so lahat na mahigit 50 taon na nung ginawa. At makikita natin na ang galing ng pagkakagawa, ngayon pa lang talaga nagkaroon ng pagbabago. Mayroong mga gusali sa iba't ibang panig ng mundo na tulad nito na mas maagang nagkaroon ng renovation. So yun ang isa na kailangang merong mga gusali para sa sining at kultura. Ang totoo, meron pang mga gusali dapat na itatayo dito na hindi pa nagagawa. Isang halimbawa, tayo lamang ang bansa ngayon sa mga karating natin na wala tayong concert hall para sa musika. Ang ibang mga bansa meron ng mga concert halls. Tayo, ang ating CCP Main Theater, parang multipurpose nga yan. At bakit mahalaga yung meron kang isang gusali? Kanina nabanggit ng tagapangulo ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining na sana magkaroon din ng mga mini CCP sa iba't ibang panig ng bansa. Bakit? Kasi lagi natin sinasabi, magagaling tayo sa sining. Oo, pero saan sila magtatrabaho? Saan sila pupunta? Hindi naman pwedeng dito ka lang pupunta sa Maynila. Ang isang napag-alaman natin na sinasabi ng kagawaran ng edukasyon na doon nung dati nagkaroon sa K-12 ng mga tracks, no? Pinakakakaunti yung music and arts track ng estudyante. Sa tingin ko, bakit? Kasi bakit sila pupunta sa music and arts kung nasa probinsya sila? Wala naman silang nakikitang trabaho na magagawa nila doon kasi walang gusali kung saan sila maaring magtrabaho. So yun ang isang kahalagahan ng pagkakaroon ng CCP. Pangalawa, yung paggising sa kamalayan natin sa sarili nating kultura at mga sining. Ang sinasabi natin, magagaling tayong mga Pilipino, pero paano mo sasabihin na Pilipino ka, anong pagkakakilanlan sa iyo bilang Pilipino? Ang pagkakakilanlan sa atin bilang Pilipino, kung ano yung kaiba sa atin, nakapareho natin yung ating ibang mga kababayan. Ngayon, dahil lalong-lalo na sa panahon na ng mass media at social media, mas malimit pang nakikita natin sa harapan natin, sa telepono, dati sa television, maging sa mga sine, yung kultura ng ibang bansa at yun ang unti-unting pumapasok sa sarili nating kultura. Pero nakikilala ba natin kung sino yung ating Pilipino? Tatanungin kita halimbawa, kailan ka huling nakapanood ng komedya? O kaya ng sinakulo? O kaya ng sarswela? Ito ay mga anyo ng sining na nasa ating kasaysayan, na naging bahagi ng ating kasaysayan at ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Saan natin mapapanood yan? Saan natin makikita yan? Ito halimbawa dito sa ating CCP Pasinaya, inanyayahan natin ang iba't ibang uri ng pagtatanghal.
Kung gusto mong makakita ng komedya, merong komedya na magtatanghal dito. Kung wala ang CCP, mangyayari pa rin naman siguro yun. Pero ngayon, nagiging daan ng CCP na gamitin ang mandato nito upang lalo pa itong mapasigla, upang lalo pang makilala, lalo-lalo na ng ating mga kabataan, yung ating katutubong sining at mga kultura. Ang tema natin para sa CCP Pasinaya sa taong ito ay paglikha sa kinabukasan. Dalawang aspeto yung sinasabi natin doon. Una, sinasabi natin na ang sining at kultura ay maaring maging daan para sa ating mga kabataan para sa kinabukasan. Pero sinasabi rin natin na ang sining at kultura ay bahagi ng ating kinabukasan. Pag nawala ang ating sariling sining at kultura na siyang layunin ng CCP na ipamahagi, ipakalat, wala na yung pagkakakilanlan natin bilang Pilipino. Ang halaga nito ay hindi lamang bilang paraan ng katatawanan o paraan ng pagpapalipas oras, kundi ito ay mahalagang bahagi ng ating pagiging Pilipino, pagiging kung sino tayo, ng ating kaibahan at ng ating pagkakaisa bilang isang lahi dito sa ating bansang tinuturing na sarili natin.